Ang umiilaw na Apple logo sa likod ng isang MacBook ay hindi kailanman naging ilaw. Walang bombilya sa likod nito, walang nakalaang LED, walang cable na nakakabit dito, at walang paraan para patayin ito ng mano-mano. Iyon ay dahil butas lang talaga yon sa display enclosure. Ginupit ng Apple ang isang butas na hugis logo diretso sa aluminyong na takip, tinakpan ito ng piraso ng translucent na plastic at hinayaan na ang backlight ng mismong screen ang magliwanag palabas sa likod. Kaya kapag sinasabi ng mga tao na tinanggal ng Apple ang umiilaw na logo, hindi yan talaga ang nangyari. Pinunulang ng Apple ang butas na hindi na nila pwedeng iwan ang bukas at ang dahilan ay may kinalaman sa mga issue sa engineering, tibay at bagong direksyon ng disenyo. Nagsimula ang kwento noong 1979. Noong inanunsyo ng Apple ang ikatlong henerasyon ng PowerBook G3, mas manipis ito ng 20% kumpara sa pinalitan nitong modelo at halos 2 libra ang gaan na may bigat na 5.9 pounds. Ito rin ang unang laptop ng Apple na may umiilaw na logo sa takip. Ang engineering sa likod nito ay nakakagulat na simpil lang. Ang isang LCD ay nangangailangan ng backlight na nakalagay sa likod ng panel na nagkakataong nagbubuga ng ilaw sa lahat ng direksyon, kabilang napabalik sa metal na shell ng takip. Ginupit ng Apple ang hugis ng logo mula sa shell, naglagay ng translucent na plastic na insert at hinayaan ang backlight na gawin ng trabaho. Ang mga technician na nagbukas ng mga takip na ito, kabilang ang mga repair specialist sa iFixit, nakakatan ng maliit na diffuser disc na nakadikit sa metal sa likod ng logo para masigurong pantay ang pagkakabigay ng ilaw sa logo cutout. Ang disenyo na yon ay nagkaroon ng tatlong epekto na napansin ng mga tao kahit hindi nila alam kung bakit. Ang logo ay lumiliwanag at dumidilim habang binabago mo ang liwanag ng screen dahil literal na magkasalo sila ng ilaw. Naging madilim ito agad kapag natulog ang display dahil wala nang ibang nagpapailaw. At halos walang ginastos ang Apple sa mga pyesa, walang dagdag na konsumo sa kuryente at walang dagdag na bahagi habang nagagawa ang marahil pinaka-epektibong passive advertising sa kasaysayan ng consumer electronics. May isang detalye tungkol sa mga unang umiilaw na logo na ikinagugulat ng mga taong huli nang nakilala ang Mac. Sa unang 2 taon, baliktad ang logo kapag binuksan ng laptop. Lahat ng PowerBook at iBook noong panahong yon, pati na ang mga modelong may rainbow na logo ay nakaayos. Para ang Apple ay tama ang pagkakatayo kapag tiningnan mo ang nakaasarang takip, na ibig sabihin ay nakaturo ito pababa kapag inangat mo ang screen. Ipinaliwanag ni Joe Marino na 9 na taon nagtrabaho sa Apple noong panahon ni Steve Jobs kung saan ito nagmula. May internal feedback program ang Apple na tinatawag na Can We Talk at ginamit ito ng mga empleyado para itanong kung bakit baligtad ang logo kapag bukas ang takip. Ang sagot ay nagmula sa design group na nag-aral ng pagkakalagay at natuklasan ang totoong problema sa paggamit. Kapag tama ang pagkakatayo ng logo para sa mga nanonood, paulit-ulit na sinusubukan ng gumagamit na buksan ito mula sa bahagi ng bisagra dahil nakaharap sa direksyon niyon ang logo. Pinahalagahan ni Jobs ang karanasan ng individual na gumagamit kaysa sa mga dumadaan lang, kaya't iniharap ang logo sa direksyon ng gumagamit. Si Ken Siegel na nakatrabaho ni Jobs sa pamamagitan ng ad agency ng Apple ay naglarawan ng parehang diskusyon mula sa kabilang panig ng mesa. Inilahad niya ito bilang tanong na ibinato ni Jobs sa lahat kung dapat bang tama ang itsura ng logo para sa may-ari bago buksan ng makina o tama para sa ibang tao habang ginagamit ito. Tumingin ka sa kahit anong laptop na yon at alam mo na kung paano natapos ang argumento na yon. Ang opinyon ni Marino ay ang pagbubukas ng laptop mula sa maling dulo ay isang problema na kusa namang naayos sa loob ng ilang segundo, habang ang partingin sa baliktad na logo ay isang problemang tatagal hanggat pagmamay-ari mo ito. Nakumbinsi si Steve Jobs at nangyari ang pagbabago noong Enero 2001 sa Titanium PowerBook G4, ang unang Apple laptop na inayos ang logo para mabasa ito ng tama ng iba habang bukas ang takip. Ang makinang yon ay 1 pulgada ang kapal, may bigat na 5.4 pounds at may 15.2 pulgadang widescreen panel na ang takip ay humigit kumulang 6.5 mm ang kapal. Mula noon, bawat Apple laptop sa loob ng susunod na 14 na taon ay may tamang posisyon at kumikislap na Apple logo sa harap ng bawat taong nakaupo sa tapat mo sa lecture hall, coffee shop, airport lounge at halos bawat pelikula at palabas sa telebisyon na kailangang ipakita ng isang karakter ay malikhain, mayaman o mahusay sa teknolohiya. Pero inalis ang kumikislap na logo na yon nang lumabas ang 12 pulgadang MacBook noong 2015. May bigat itong 2 libra, may kapal na 3.1 mm sa pinakamakapal na bahagi at may logo ng Apple na gawa sa mirror finish na stainless steel na nakakabit sa takip. Ang display panel ay may kapal na 0.88 mm na tinawag ng Apple na pinakamanipis na display na nailagay sa isang Mac. Para sa paghahambing, ang isang credit card ay mga 0.7 mm ang kapal. Ipinunto rin ng Apple na ang mas malaking butas ng bawat pixel ay nagpadali sa panel na maging 30% mas episyente kaysa sa retina display ng mga kasalukuyang Mac notebook, habang naabot pa rin ang parehong antas ng liwanag. Ngayon, ihambing natin ito sa mga nauna. Nang binaklas ng iFixit ang 15 pulgadang Retina MacBook Pro display noong 2012, nasukat nila ang kabuuan nito na mahigit 7 mm sa pinakamakapal na bahagi at mahigit 3 mm naman sa mga gilid. Iyon ay isang display na may malaking panloob na espasyo, may backlit cavity at sapat na ekstrang liwanag na nagbabanggaan sa loob, kaya't may tumatagas pa palabas sa likod sa 0.88 mm. Wala na ang cavity na yon. Halos wala ng ligaw na liwanag para magliwanag ang logo dahil ang buong layunin ng bagong panel ay halos walang nasasayang na liwanag.
maliwanag. Kaya ang pagiging manipis ang nagpapaliwanag kung bakit naging mahirap ng gawin ng glow, habang tatlong dahilan sa engineering ang nagpapaliwanag kung bakit tumigil na si Apple sa pagsubok. Ang una ay optical. Ang mga translucent na bintana ay nagpapadaan ng liwanag mula sa magkabilang panig. Itutok mo ang isang malakas na pinagmumula ng liwanag sa likod ng takip o umupo sa labas na ang araw ay nasa likod ng iyong screen at ang plastic na logo ng Apple ay nagiging daanan ng liwanag na direktang tumatama sa likod ng panel na lumilitaw bilang isang mapusyaw na maliwanag na mansa at pagbabago sa katumpakan ng kulay mismo sa gitna ng display. Ang pagpapalit ng butas ng selyadong metal ay tuluyan na nag-aalis ng problemang yon. Ngayon, hindi pa kailanman kinumpirma ng Apple sa publiko na ito ang kanilang dahilan, pero medyo direkta lang ang paliwanag ng pisika at lumalala ang epekto habang numinipis ang panel. Ang pangalawang dahilan ay istruktural. Ang pagputol ng hugis sa gitna ng isang panel ay nag-aalis ng materyales mismo sa bahagi kung saan pinakakailangan ng takip ng katigasan at ang buong trabaho ng takip ay protektahan ang salamin mula sa pagbaluktot. Sa isang 7mm na display enclosure, sapat ang kapal ng aluminum sa paligid ng butas para maabsorb yon. Sa isang takip na nakabalot sa 0.8mm na panel, ang parehong butas na yon ay nasa gitna ng pinakamanipis na estrukturang inilabas ng Apple at ang butas sa manipis na panel ay lugar kung saan naiipon ng stress. Ang pagpuno nito ng solidong metal na may maliit na steel insert na nakadikit ng pantay sa ibabaw ay nagbibigay ng kinakailangang tigas. Ang ikatlong dahilan ay kahusayan. Tingnan mo ang ginawa ng Apple sa display ng 2016 MacBook Pro na tinanggal din ang kumikislap na logo. Umabot ito sa 500 nits na inilarawan ng Apple bilang 67% na mas maliwanag kaysa sa nakaraang henerasyon na may 67% na mas mataas na contrast at ito ang unang Mac notebook display na sumuporta sa mas malawak na P3 color gamut. Naabot ng Apple ang mga numerong iyon habang binawasan ang konsumo ng enerhiya ng display ng 30% sa pamamagitan ng mas malaking pixel aperture, variable refresh rate at mas epesyenteng mga LED. Ang display na yon ay inilarawan na kasing nipis ng display ng MacBook na may kapal na 0.88mm. Hindi mo pwedeng sabay-sabay habulin ang 500 nits. Bawasan ng 1/4 ang konsumo ng kuryente ng display at sadyang itapon ng bahagi ng backlight palabas ng likod ng makina para lang sa itsura. Bawat lumen na dumadaan sa logo na yon ay lumen na hindi umaabot sa iyong mga mata pero may kapalit pa rin sa tagal ng baterya. Pagsapit ng 2015, nagkaroon ng problema sa konsistensya ang Apple. Ang iPhone at iPad ay laging gumagamit ng patag na metal o nakaprint na logo sa likod, habang halos lahat ng MacBook ay may kumikislap na plastic na cutout. Mas gusto ng Apple ang pagkakapare-pareho sa lahat ng kanilang produkto, kaya ang paglipat ng lahat sa stainless steel na mga logo ay may saysay mula sa pananaw ng branding. Bukod pa rito, halos nawala na rin ang orihinal na dahilan ng kumikislap na logo pagsapit ng 2015. Noong 1999, ang Apple ay isang kumpanyang bumabangon mula sa halos pagbagsak, nakikipaglaban para sa pwesto at atensyon laban sa industriya ng PC na nakabebenta ng maraming beses kaysa sa Apple. Ang isang umiilaw na logo nakita kahit sa kabilang dulo ng kwarto ay libreng, napaka-epektibong paraan ng pag-anunsyo. Pagsapit ng 2015, ang Apple na ang pinakamalaking tech company sa mundo. Ang iPhone ang pinakakilalang consumer product sa buong mundo at ang silweta ng takip ng MacBook ay madaling makilala kahit sa kabilang dulo ng lecture hall kahit ito ay may ilaw o wala. Katulad ng mga Apple sticker na kasama sa bawat produkto noon, nagawa na ng umiilaw na logo ang tungkulin nito at malaya nang baguhin ng Apple ang kanilang design language. Sa paglabas ng 24-inch iMac noong 2021, wala na itong logo sa harap na lumihis sa 23 taong kasaysayan ng produkto. Ngayon, kahit na wala na ang umiilaw na logo ng MacBook, patuloy pa rin nag-eksperimento ang Apple ng iba pang paraan ng paggamit nito. Noong 2015, nagrehistro sila ng isang patent na naglalarawan ng paraan kung paano papayatin ang aluminium sa ilang bahagi at butasan ito ng libu-libong maliliit na butas. Parang logo o indicator ay hindi makikita hanggat hindi ito nailawan, nang hindi kinakailangan gumawa ng totoong butas sa metal. Noong Setyembre 2019, nagsumite ang Apple ng aplikasyon na pinamagatang Electronic Devices with Adjustable Decoration na naglalarawan ng isang logo na maaaring baguhin ang itsura gamit ang electronic control circuitry. Bilang tugon sa mga papasok na notification o paalala sa kalendaryo na sa madaling salita ay ginagamit ang logo bilang notification light. Ang aplikasyon na yon ay tumukoy ng husto sa mga mobile phone, kaya't malamang na ideya ito para sa iPhone kaysa sa Mac. Ang pinakakapanapanabik na patent ay nailatala noong Mayo 2022 at sumaklaw sa mga electronic device na may backlit partial mirror structures. Ang aplikasyon ay naglalarawan ng isang laptop housing na may logo sa likod na binubuo ng isang backlit bahagyang reflective na salamin na nagbibigay sa logo ng makinang na itsura habang tinatakpan ang mga panloob na bahagi mula sa paningin na may sapat na bahagyang transparency upang hayaang makadaan ang ilaw mula sa loob ng device. Sa madaling salita, isang logo na eksaktong kamukha ng mirror finish ngayon kapag naka-off pero umiilaw kapag naka-on. Ang aplikasyon ay naglilista ng mga posibleng gamit tulad ng mga laptop, monitor na may naka-embed na computer, tablet, telepono, media player, relo, headphone at mga device na isinusuot sa ulo. Ngayon, dapat kong banggitin na ang Apple ay nagsusumite ng libu-libong patent at maliit lang na bahagi nito ang nagkakatotoo. At ang isang patent ay patunay ng interes, hindi ng isang produkto. Mayroon ding technical na limitasyon sa mga OLED panel na malamang ay pipigil sa pagkakaroon ng umiilaw na logo. Ang mga OLED pixel ay
ay naglalabas ng sarili nilang ilaw at walang hiwalay na ilaw sa likod ng panel. Ang anumang magiging umiilaw na logo sa hinaharap ay mangangailangan ng sarili nitong ilaw na malabong paglaanan ng Apple ng espasyo sa loob ng device. Kaya ang umiilaw na logo ay hindi talaga isang tampok na sadyang dinisenyo ng Apple at pagkatapos ay kinansela. Isa lang itong byproduct ng makapal na display assembly na may sobrang ilaw at tumagal ito ng 16 na taon dahil wala namang dagdag na gastos para panatilihin ito habang nagbibigay ng mahalagang pagkilala sa brand. Nang pinababa ng Apple ang kapal ng Mac display sa 0.88mm na wala na ang sobrang ilaw, ang butas ay naging problema sa istruktura at optika at kilala na rin ang kumpanya sa bawat tahanan. Sa tingin ko, malabong bumalik pa ito sa hinaharap pero magaling talaga ang Apple sa mga sorpresa. Ako si Greg mula sa Apple Explained. Salamat sa panonood hanggang dulo at magkita tayo sa susunod na video.